Firing pin ito sa may puwetan at sa konting kalikot pwede itong i-detonate gamit ang cellphone. Kaya nitong pulbusin ang anumang bagay na hanggang 75 feet ang layo. Ito ang kadalasang gamit sa mga pambobomba sa Mindanao, kaya bukod sa mga sundalo, ito ang paboritong armas ng mga terorista. Natsyempohan ng News 5 ang isang swerteng pasahero na nakikipagsiksikan sa MRT kanina. Swerte dahil muntikan na raw siyang makasama sa sumabog na Newman Goldliner kahapon. Ito ang dahilan ngayon kaya marami sa mga commuter iwas bus muna. Ikwento mo, Franz Noguera. Muntik-muntikan nang mapasama sa sumabog na Newman Goldliner bus kahapon si Michael Ibanez. Kakaunti lamang daw ang de-aircon na Goldliner bus sa EDSA, kaya natatandaan raw niya. Yun ang eksaktong bus na pinapara niya kahapon pero hindi siya hinintuan. Gawa nung nag-go siya sa stoplight, hindi ko na nasakyan yun. So thankful ako na hindi ako nakasakay doon, kaya nag-worry ako, hindi na ayaw ko na mag-bus. MRT na lang. Ngayon, ayaw nang tsumamba ni Michael. At tulad ng ibang pasahero, titiisin na lang daw nila ang kilometrong pila sa MRT kaysa magbaka sakali sa mga bus. Safety rito din, bago pumasok ng MRT, may mga bantay. Ang ilan, naniniwalang dapat noon pa hinigpitan ng seguridad sa mga pampublikong sasakyan, hindi kung kailan lang nagkakaroon ng disgrasya. Siguro kung dati pa yan chine-check, hindi siguro mayayari. Pero ang iba naman, tulad ni Mang Vivencio na galing Novaliches, bus pa rin ang piniling sakyan. Yun nga lang, mas maingat at mapagmatsyag na lang daw siya ngayon. Kung may nagkaroon na ng bakanting upuan, tinitingnan ko muna kung sa ilalim na yon baka may iniwan mga bagahe. Ganito rin ang ginagawang pag-iingat ngayon ng konduktor ng bus na si Jason. Mahirap na raw kasing masalisihan. Kapag may sumakay na may daladalang bagahe o kaya karton o bag, tinitingnan ko. At saka pag bumaba po, tinitingnan ko kung saan sila nakaupo bago sila bumaba. Sa ilang terminal, iniinspeksyon ang bagahe ng mga nakasakay na pasahero bago umalis ang nakapilang bus. Ang driver naman na si Mang Rodolfo, iwas na raw sa pagsasakay ng mga pasaherong may kahina-hinalang kilos at bagahe. Hiling niya, sana raw may gawing aksyon ang otoridad. Ibalik yung dalawang pulis na sumasampal lagi nasa likod. Wala rin daw problema ang mga driver at konduktor kung kakabitan ng CCTV camera ang mga bus. Mas magiging kampante raw ang lahat habang nasa kalye. Franz Noguera, News 5. Bukod sa pangamba sa kanilang seguridad, umaaray na rin ngayon ang mga bus driver dahil sa epekto sa kanilang kita ng naganap na pagsabog sa EDSA kahapon. Ikwento mo, Marlene Alcaide. Tuloy pa rin ang pagbalandra ng mga bus sa kalsada. Kanya-kanyang git-gitan pa rin para makakuha ng pasahero isang araw matapos ang pagsabog ng Newman Goldliner bus sa EDSA. Pero di tulad ng mga nakaraang araw, mas alerto na ang mga driver at konduktor ng mga bus ngayon. Bago umalis ng terminal, chinecheck muna ng konduktor kung may mga naiwang bag o supot sa loob ng bus. Nag-i-inspection din kami ng mga bag-bag. Bag sa ng mga pasahero may mga bagahe. Ang driver namang si Edward, namimili na raw ng mga pasahero ngayon. Pagka po may pumaraw na, tinitignan ko muna kung maayos na yung pagkain ng mga lalaki. Pagka okay naman, hinihintuan ko. Pagka medyo hindi ko talaga yung kainainala akong kilo, hindi ko hinihintuan. Pero bukod sa banta sa seguridad, apektado rin daw ang kita ng mga bus dahil sa takot ng mga pasaherong sumakay sa kanila. Napatunayan nga namin ito sa sinakyan naming bus na biyaheng Laguna Letre. Kwento ng konduktor ng bus, ang dating 4,000 pisong kita nila sa umaga, wala pa raw sa kalahati ang kinita nila kanina. Kanina, wala pang 1,000 lang. Kasi nga po dahil sa walang pasahero. Siguro, sa takot. Sa takot po sa nangyari, ganun. Sa normal na araw tulad nito, sabi ng konduktor ng bus ay halos mapuno na ng mga pasahero ang mga upuan dito sa loob. Pero ngayong araw na ito, kung inyong mapapansin sa aking lukuran, ay kakaunti pa lang at wala pa raw sa kalahati yung mga pasahero na yan. At lahat sila ngayon nakaupo sa bandang harapan. Ang pasaherong si Jimmy, sa harap daw talaga piniling umupo para agad makalabas ng bus sakaling may mangyaring pagsabog. Bakit gusto mo sa harapan ngayon? Takot na rin ako sa gitna, ma'am. Dahil sa nung nangyari, sa gitna nangyari yun.
Ang babae namang nakatabi ko kanina, tahimik na nagdadasal. Talagang quiet, ano. And then, syempre, what if, it will happen again. No. Very fresh pa sa isip mo yung nangyari kahapon. So. Pero hindi naman daw masisisi ng mga driver at konduktor ang mga pasahero dahil maging sila natatakot din. Umaasa na lang daw sila sa pangako ng otoridad na pangangalagaan ang kanilang kaligtasan. Marlene Alcaide, News 5. Isang paglilinaw po mga kapatid. Mariing itinatanggi ng TV5 na sa istasyon nang galing ang isang news advisory tungkol sa umano'y mga bomb threat sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ngayong araw. Kumakalat po kasi sa mga text at sa internet ang flash report umano ng TV5 na may banta ng pambobomba sa Quezon City Circle, C5, Osmeña Highway, Rojas Boulevard at Ayala Avenue ngayong araw. Kasunod ito ng pagsabog ng bus sa EDSA Buendia kahapon. Iginigiit po ng News 5 na hindi maglalabas ng anumang balita ang aming organisasyon nang walang basehan o may duda ng pag-aalinlangan. Aray ko, aray. Masakit na yung katawang kalilipad. May batang may sakit, siyempre nalulungkot. Sapagkat sa school, di siya makasipot. Huwag na pong sumimangot at meron ng sagot. Payo ni Makata, gumamit ng salakot. Ng robot. All of last year. Si Lyndon Batipoy may sakit malungkot, pero di na ngayon nang dahil sa robot. Pagpasok sa school, ito ang sisipot, iba'y nagugulat, iba'y natatakot. Oh, nagulat kayo, no? Ako din eh. High-tech na paraan pag-attend ng klase. Pwede siyang makijoin, nasa bahay mang parate. Masipag na pasyente, na instant estudyante, na klasyan pa ng kaklase. Selos naman, itong si pare. Laka pala eh. Mga classmates, kilala niyo ba kung sino? Ang first ever teacher na robot sa buong mundo? Ito ay ang Japanese invented robot na si Saya. Ang saya-saya. University receptionist lang si Saya noong 2004. Pero dahil sa kanyang pagiging friendly at witty, na-promote siya sa trabaho at naging grade school teacher. Meron siyang mahigit 18 facial expressions at kapag nagagalit na siya sa mga batang maingay, bigla na lang niyang isisigaw ang kanyang favorite line na Be quiet! Matuto kayong makinig mga kids sa turo ng mga guro. Yan ay mabubuting ehemplo. Kahit na yung minsan, yung guro ko dati, lagi akong tinatanong. Hindi ko naman alam yung sagot. Katulad nung, Makata, kilala mo ba si Andres Bonifacio? Ma'am, hindi ko po kilala. Baka po taga-ibang section. Ito pa rin po si Makata na talaga nagbibigay na naman ng leksyon. Dito lamang yan sa aksyon! Susunod sa aksyon, pagpapasabog sa bus sa EDSA kahapon, gawa nga ba ng Abu Sayyaf? Iba pang bus ng Newman Gold Liner hindi muna pumasada ngayong araw. What do we have today? The National Police without any head. PNP nirapido ng mga pintas sa Senado at sa Kamara kahit sa umano'y kapalpakan sa pagresolba sa mga krimen. Pinay boxing champion na si Ana the Hurricane Hulaton balik Pinas para mag-relax bago matinding bakbakan